Ipinagbabawal ba talaga ng Biblia ang pagpapasali ng dugo o ang blood transfusion bilang paraan ng panggagamot? Tahimik ang Biblia tungkol rito. Walang sinasabi ang Biblia kung maaari bang tumanggap o hindi tumanggap ang isang Kristiyano ng ganitong uri ng panggagamot. Pero ang Biblia ay naglalaman ng mga prinsipyo na siyang ating gabay kung dapat ba tayong tumanggap ng blood transfusion. Ang mga sumusunod na mga talata o teksto ng Biblia ay makatutulong sa atin sa paggawa ng desisyon. Sinasabi ng Biblia na ang dugo ay buhay. Levitico Kapitulo 17 Versikulo 14. Sinasabi rin sa Juan Kapitulo 13 Versikulo 34-35 na ang tanda ng pagiging tunay na mga tagasunod ng Panginoong Hesus ay ang pagkakaroon ng pag-ibig sa ating kapwa. Sa makatuwid, kung sasang-ayon tayo sa blood transfusion dahil gusto nating iligtas ang ating kapwa o ang ating mahal sa buhay, nagpapakita ito na tayo ay tunay na mga Kristiyano, dahil ginagawa natin ito udyok ng pag-ibig. At dahil ang dugo ay buhay, kapag nagbibigay tayo ng dugo para iligtas ang buhay ng iba, ipinapakita natin ang ating pag-ibig sa kanila. Hindi totoo na kapag gumamit ang isang Kristiyano ng blood transfusion bilang paraan ng panggagamot ay nagkakasala siya. Sa halip na magkasala, ay natutuwa pa ang Diyos Ama sa kanyang lingkod na ito dahil sa pagpapakita ng Kristiyanong pag-ibig sa iba. Ang pagtuturo na ang blood transfusion ay ipinagbabawal ng Biblia ay isang mapanganib na aral. Dahil kung ang isa ay namatay dahil sa turong ito, ay magkakasala sa dugo ang tagapangaral ng doktrinang ito. Sa pagtuturo ng aral na ito, ay pinapatay niya ang kanyang kapwa sa hindi direktang paraan. Tandaan natin ang sinasabi sa Santiago Kapitulo 3 Versikulo 1 na mas mabigat ang hatol para sa mga guro o mga tagapangaral. Kung ang isang guro ng Biblia ay nagturo ng isang bagay na wala sa kasulatan at ito ay nagpapanganib sa buhay ng kanyang kapwa lalong-lalo na ng kanyang mga kapatid sa pananampalataya, ay mayroon itong kaakibat na parusa. Kaya bilang tapat pusong mga Kristiyano huwag agad tayong maniwala sa bawat pahayag ng isang lider ng relihiyon. Sinasabi sa atin ng Biblia na dapat nating suriing mabuti ang bawat kapahayagan kung ito ba ay mula sa Diyos. Unang Juan Kapitulo 4 Versikulo 1. Ipinagbabawal ng Biblia ang pagkain ng dugo o mga pagkaing may halong dugo. Levitico Kapitulo 7 Versikulo 26-27. Gawa 15, 28 at 29. Ang tanong. Ang blood transfusion ba ay tulad ng pagkain ng dugo? Kapag nagpapasalin ang isa ng dugo ay dumadaloy ang dugo sa kanyang mga ugat at nananatili ito sa kanyang katawan bilang isang bahagi ng katawan na nagpapanatili sa buhay ng taong iyon. Sa kabilang banda, kapag kinain ng isa ang dugo o mga pagkain may halong dugo, ay napupunta ito sa kanyang tiyan. Ito ay nade-digest. Ito ay nagiging dumi at inilalabas ng katawan. Ang dugong iyon na kinain ng isa ay hindi nagiging bahagi ng katawan. Kaya magkaiba ang blood transfusion at ang pagkain ng dugo. Bakit ba ipinagbawal ni Yehova ang pagkain ng dugo? Sinasabi sa kasaysayan na ang pagkain ng dugo ay kaugalian ng mga pagano. Naniniwala sila na kapag kinain nila ang dugo ng isang hayop ay malilipat ang lakas nito sa taong kumain ng dugo nito. Ayaw ni Yehova na tularan ng kanyang mga lingkod ang kaugaliang ito ng mga pagano na nauugnay sa pagsamba sa ibang mga Diyos. Pansinin natin itong sinasabi sa Jameson Fawcett Brown Bible Commentary. The Zabians, or worshippers of the heavenly host, were accustomed in sacrificing animals to pour out the blood and eat a part of the flesh at the place where the blood was poured out, and sometimes the blood itself, believing that by means of its friendship, brotherhood, and familiarity were contracted between the worshippers and the deities. Ipinapakita ng referensyang ito na ang pagbabawal ng Biblia sa pagkain ng dugo ay walang kinalaman sa makabagong paraan ng panggagamot na blood transfusion. Ipinagbabawal ang pagkain ng dugo dahil nauugnay ito sa idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
Dahil walang direktang pahayag sa Biblia tungkol sa modernong pamamaraan ng panggagamot tulad ng pagsasali ng dugo o blood transfusion, nasa individual na magdesisyon tungkol sa pangangalaga sa kalusugan at ang pumili ng mga programa sa paggamot. Ito ay isang mabuti, makadiyos na prinsipyo para sa mga tao na kumuha ng makatwirang responsibilidad para sa kanilang kalusugan at kapakanan. Anumang alternatibong medikal na kasanayan na maaari nilang piliin ay personal na ito na desisyon ng isang individual. Anumang seryosong desisyon sa kalusugan ay dapat gawin ng may panalangin. Ipinapakita nito na umaasa tayo sa Diyos bilang ating dakilang manggagamot.